Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Nang matapos magsalita si Zhu Honghong, sumugod ang isang tauhan, pinuno, may papalapit na isa pang lumilipad na karwahe. Mas maliit ito kaysa sa huli at tila pag-aari ng Orthodox sect. Balisang tumingin si Zhu Honghong kay Yin Hai, na nanatiling kalmado, nanunood ng may mapaglarong ekspresyon. Tingnan natin kung gaano ka nakahusay sa mga nakaraang taon. Hindi ako makikialam. Nang marinig ito, parang maiiyak si Zhu Honghong, panganay na kapatid. Kung wala ka rito, baka tumakas na ako. Ano ang gagawin ko? Kung talagang hindi ka mananalo, maaari kang tumakas mamaya, pangangatwiran ni Yin Hai. Nagkaroon ng lakas ng loob si Zhu Honghong, malakas na nag-utos, tumayo kayo sa akin, maghanda para sa labanan. Isang kalapit na tauhan, dahil sa nakaugalian, ay sumagot, pinuno, ang Back Mountain. Naiinis na sinipa siya muli ni Zhu Honghong, anong Back Mountain? Sabi ko maghanda para sa labanan. Pagkatapos ay winagaway niya ang watawat at mabilis na nagsimulang mag-deploy, mga kapatid, pumwesto kayo. Ang mga walang cultivation ay tumabi. Ang mga nasa Mystic Enlightening Realm at Sense Condensing Realm ay ihanda ang mga bitag. Ang mga nasa itaas ng Brahmasi Realm ay magtipon agad. Sa kanyang utos, sumigaw ang mga miyembro ng Tiger Ridge Gang at mabilis na kumilos. Si Yin Hai, na nagmamasid, ay tumanggaw ng may paghanga. Para sa isang maliit na kuta na magkaroon ng ganoong reaksyon ay talagang kahanga-hanga. Maliit na walo, maaaring minamaliit kita. Nang marinig ito, tumawa si Zhu Honghong. Kuya, ito ang aming base, pagkatapos ng lahat. Kung walang ilang kasanayan, matagal na kaming nasakop. Ang mga balista na nagtatanggol sa lungsod na ito ay ang nemesis ng mga lumilipad na karwahe. Sunog. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang patakbuhin ang mga makina. Nagbago ang ekspresyon ng mga cultivator sa isang lumilipad na karwahe at agad na nagtayo ng isang malakas na energy shield sa kanilang paligid. Sa isang kisap mata, ang mga higanteng pana ay tumaas patungo sa langit. Isang maputlang gintong harang ang nabuo sa paligid ng lumilipad na karwahe, na humaharang sa mga paparating na pana. Pagkatapos, isang matatag na boses ang umalangaw, Zhu Honghong, tulad ng inaasahan, nagtatago ka rito. Nakatakas ka mula sa Green Jade Altar noong nakaraang beses, tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Nang makita na hindi kayang tumagos ng mga higanteng pana ang depensa ng kaaway, ang isang tauhan ay balisang nagulat, pinuno, hindi epektibo ang mga balista. Dapat ba tayong umatras? Katahimikan. Saway ni Zhu Honghong. Nandito si kuya, hindi natin siya maaaring ipakita sa kahihiyan. Pagkatapos ay sumigaw siya, I activate ang 8 Directions Formation. Kasunod ng kanyang utos, ang mga umaalingaw na boses ay nagmula sa lahat ng dako. Langit, lupa, hangin, ulap, dragon, tigre, ibon, ahas, lahat ay nasa posisyon. I activate. Sa isang iglap, nakasentro sa Tiger Ridge Gang, isang malaking maputlang asol na bilog ang tumaas, na bumabalot sa lumilipad na karwahe sa langit. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Yin Hai. Mukhang hindi masyadong mapurol ang aking ikawalong kapatid. Ang lupain ng Tiger Ridge Gang ay talagang perpekto para sa paglalagay ng 8 Directions Formation. Si Zhu Honghong, na natuwa sa papuri, ay nagsabi, salamat sa papuri, kuya. Bihira akong makatanggap ng ganitong papuri sa aking buhay. Ang 8 Directions Formation ay isang Daoist formation na gumugulo sa nakapaligid na primal energy at pinagsasama ito sa gitna, na lumilikha ng isang malakas na jet-like force. Ang anumang lumilipad na karwahe na lumalapit dito ay babagsak sa ilalim ng impluwensya ng 8 Directions Formation. Ang primal energy ay tumitigas, na bumubuo ng isang malaking vortex sa itaas ng Tiger Ridge Gang. Nang makita ito, isang elder mula sa Orthodox sect ang nagmadaling nag-utos, masama ito, ang 8 Directions Formation ito. Lumayo kayo sa saklaw nito ng mabilis. Casual na nagkomento si Yin Hai, kung hindi kayo kikilos ngayon at makakatakas ang karwahe sa formation, masasayang ninyo ang mga taon ng nakaimbak na primal energy ng walang kabuluhan.
Ang Divine Court Realm ay Divine Court Realm pa rin, huwag kayong magpigil. Nakuha ang pahiwatig, mariing tinapakan ni Zhu Honghong ang kanyang mga paa at napakabilis na lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Sa isang paghawak, ang vortex na puno ng malakas na energy ay nagtipon patungo sa kanya. Huminga siya ng malalim at sumigaw, Nine Tribulations Thunderous Energy. Sa isang iglap, ang kumikislap na kulog at kidlat ay naghabi sa malakas na energy. Hindi tulad ng thunderous energy ni Lashua, ang Nine Tribulations Thunderous Energy ni Zhu Honghong ay tumigas mula sa primal energy, na nagbibigay ng ilusyon ng kidlat sa gitna ng malakas na energy. Pinagmamasdan ito, naisip ni Yinghai, kawili-wili, pinapalaki ng ikawalong kapatid ang kapangyarihan ng Nine Tribulations Thunderous Energy sa tulong ng Eight Directions Formation. Si Zhu Honghong, na nakatuon ng husto, ay inihagis ang kidlat na parang dragon na malakas na energy ng diretso sa nagpupumilit na lumilipad na karwahe, na agad na tinamaan. Isang nakasisilaw na pagsabog ng electric force ang kumalat sa langit. Ang mga mahihinang cultivator ay agad na nakuryente. Bilang isang disipulo ng Evil Sky Pavilion, paano makatatayo ang isang tao na may divine court lamang bilang isang nangingibabaw na figure? Ang sagot ay maliwanag. Libu-libong miyembro ng Tiger Ridge Gang ang nanunood ng may paghanga, na nasaksihan ng ganoong nakakapukaw na atake mula kay Zhu Honghong sa unang pagkakataon. Ang kanilang moral at kumpiyansa ay tumaas habang sila ay umawit ng sabay-sabay, banal na kapangyarihan ng pinuno. Hindi pa tapos ang labanan. Sumigaw si Zhu Honghong, Seven Tribulations Heavenly Phenomenon. Ang langit ay agad na napuno ng malakas na energy na kahawig ng kidlat, na nagtatarget sa mga nagkalat na cultivator. Ang Heavenly Phenomenon ay ang ikapitong tribulation sa siyam na Tribulation Thunder, at ito ang pinakamakapangyarihang teknik na natutunan ni Zhu Honghong hanggang sa kasalukuyan. Biglang lumitaw ang isang-isandaang Tribulation Insight Avatar, na inilalagay ang sarili sa harap ng mga bumabagsak na mahihinang cultivator. Ang avatar ay nakaupo sa isang kumikinang na apat na dahon na golden lotus, naganap na humaharang sa heavenly phenomenon na malakas na energy. Nang makita ito, nagalit si Zhu Honghong. Napaka-unfair. Masakit niyang inimbak ang primal energy sa loob ng mahabang panahon, pinagsama ito sa Eight Directions Formation upang isagawa ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, upang lamang mahadlangan ito ng makapangyarihang galaw ng 100 Tribulation Insight Avatar. Bagaman siya ay nakaramdam ng pagkainis at gustong magpatuloy, ang 100 Tribulation Insight Avatar ay biglang nawala. Agad pagkatapos, isang figure ang sumulpot sa hangin, na nagtitipon ng kapangyarihan sa isang suntok, na sumisigaw, ang buhay mo ay akin. Si Zhu Honghong, na kumukuha mula sa primal energy ng Eight Directions Formation at ginagawang malakas na energy, ay nagtayo ng depensa. Ang elder ay si Jin Chonai mula sa Orthodox sect, hindi ang pinuno ng sekta na si Jin Yuanchan. Ang tunog ng pag-aaway ay umalingaw habang ang selyo ni Jin Chun ay sumalpok sa vortex ng malakas na energy mula sa Eight Directions Formation. Bahagyang nagulat si Shang Chonai, na nagsasabing, isang divine court realm na may ganoong mga kasanayan, karapat-dapat na maging disipulo ng Evil Sky Pavilion. Sumagot si Zhu Honghong ng may paghamak, tama na ang usapan. Hindi kita nakita sa Green Jade Altar noong nakaraang beses. Hindi ko inaasahan na haharap ka ngayon. Sa kasamaang palad, ang Divine Court Realm ay Divine Court Realm pa rin. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa Eight Directions Formation? Bagaman hinihingal si Zhu Honghong, hindi siya natakot, na humahamon, subukan natin. Habang umaalingaw ang kanyang mga salita, lumawak ang saklaw ng luminous ring. Ang nagpapalit-palit na half-moon, itim at puting bilog, ay tumindi. Ang kislap mula sa lahat ng 8 direksyon ay nawala. Nagtaas ng kilay si Jiang Chanla, nagtataka kung paano maglalagay ang isang hamak na Tiger Ridge Gang ng gayong makapangyarihang porma sayon. Mabilis niyang sinuri ang paligid para sa isang mas makapangyarihang kalaban, ngunit wala siyang nakita. Itinago ni Yinghai ang kanyang aura, kalmadong nagmamasid sa eksena. Alam niya na hindi mga tanga ang mga elder ng Orthodox sect. Bagaman si Zhu Honghong, ang ikawalong kapatid,
ay mas mahina sa mga kasanayan at nagdadala ng pagkakakilanlan ng isang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Maraming sumubok na pumatay sa kanya sa mga nakaraang taon, lahat ay nabigo. Kung walang mga natatanging kasanayan, paano siya makakaligtas hanggang ngayon, lalo na sa suporta ni siya sa background? Sa sandaling ito, ang lahat ng nakapaligid na malakas na enerhiya ay nagtipon sa paligid ni Zhu Honghong. Sa pinahusay na 8 Directions Formation, ang kanyang aura at enerhiya ay katumbas na ngayon ng sa 9th Divinity Tribulation Realm. Namangha ang mga nagmamasid, minamaliit nila ang matipunong disipulo na ito mula sa Evil Sky Pavilion. Si Zhu Honghong, na napapaligiran ng kulog at kidlat, ay nagpakawala ng isang mabangis na sigaw. Isang agos ng kulog na malakas na enerhiya ang bumuhos tulad ng isang malakas na ulan, na nagtatarget sa mga nakapaligid na cultivator. Nang makita ang sitwasyon, bahagyang sumimangot si Jiang Chanla. Gaya ng sinabi ko, ang Divine Court Realm ay Divine Court Realm lamang. Habang nagsasalita siya, muling lumitaw ang 100 Tribulation Insight Avatar, ngunit hindi tulad ng dati, nakaupo na ito ngayon sa isang 5 dahon na Golden Lotus. Nang masaksihan ito, nakaramdam ng takot si Zhu Honghong. Sino ang ginagalit ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Si Yinghai, na piniling hindi pa rin mamagitan, ay nag-iisip, hindi masama, sinasamantala niya ang puwang sa kanilang mga realm upang pilit na sirain ang vortex ng 8 Directions Formation. Ang pangunahing tungkulin ng isang avatar ay palakihin ang sariling antas ng paglilinang, takutin ang mga kalaban, at protektahan. Gayunpaman, madalas na inuuna ng mga cultivator ang pagpapalaki at pananakot. Kung masira ang isang avatar, mawawala ang layunin nito. Ngunit kung magagamit ng isang tao ang puwang sa mga cultivation realm upang sugpuin ang isang kalaban gamit ang isang avatar, ito ay magiging hindi mapigilan. Sa lakas ng avatar, lumitaw si Jiang Chanla sa harap ni Zhu Honghong sa isang iglap, na nagdedeklara, tanggapin mo ang palad na ito mula sa akin. Ang atake ay mabilis at tumpak. Hindi nakaiwas si Zhu Honghong at walang ibang pagpipilian kundi pilitin ang kanyang primal energy para sa depensa. Sa isang malakas na dagandong, ang palad ay tumama sa kanya ng diretso, na nagpadala sa kanya pababa sa lupa tulad ng isang putol na saranggola. Gayunpaman, bago ang lupa, nagpatatag siya sa kalagitnaan ng hangin. Tumingin si Jiang Chanla nang may pagkamangha. Paano ito posible? Sa ganoong puwang sa aming mga antas ng paglilinang, ang atake na iyon ay dapat pumatay o malubhang nasugatan siya. Pinipigilan ng kaguluhan ng enerhiya sa loob niya, ngumisi si Zhu Honghong at tinapik ang kanyang damit. Sorpresa, matanda, suot ko ang mahalagang Zen robe. Ang mahalagang Zen robe ay hindi matagos sa mga ordinaryong armas at maaari ring ipagtanggol laban sa malakas na enerhiya sa mga cultivator. Kumalat ang tsismis na ang robe na ito ay isang kayamanang artifact mula sa isa sa 4 na dakilang templo ng Budismo, ang Chosen Temple. Paano nakuha ng isang disipulo mula sa Evil Sky Pavilion ang mga kamay niya dito? Nag-isip si Jiang Chanla, gayunpaman, nanatili siyang hindi natitinag. Dahil nandito ako, determinado akong kunin ang iyong buhay. Magtipon kayo sa kanya, utos niya sa mga kalapit na cultivator. Baliwalain ang mga mababang nilalang. Narinig ko na ang ika-8 disipulo na ito mula sa Evil Sky Pavilion ay bihasa sa mga teknik ng pagtakas. Tingnan natin kung gaano katagal mapoprotektahan siya ng mahalagang Zen robe na iyon. Kung walang suporta ng Porma Sion, kahit na may mahalagang Zen robe, si Zhu Honghong ay isang punching bag lamang. Paano siya makakalaban sa akin? Sa mga salitang iyon, isang malaking grupo ng mga cultivator ang mabilis na pumalibot kay Zhu Honghong at naglunsad ng kanilang atake. Nang makita ang hindi kanais-nais na sitwasyon, desperadong tumingin si Zhu Honghong kay Yinghai. Kuya, hindi ko na kaya. Sumagot si Yinghai nang may magaan ng ngiti, napakaganda ng ginawa mo, matalinong ginagamit ang Porma Sion laban sa kalaban ng 9th Divinity Tribulation Realm. Sa gayon, bahagya niyang tinapik ang kanyang paa at lumutang sa hangin. Nagtaka si Jiang Chanla, bakit yumuyuko at kumakamot ang isang disipulo mula sa prestihiyosong Evil Sky Pavilion sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang? Kuya, bilasan mo. Pakiusap ni Zhu Honghong.
Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang aking hamak na base ay masisira ng matandang ito. Humakbang pasulong si Yinghai ng kalmado, na nagpapagaan ng loob. Huwag kang matakot, maliit na kapatid.